Hi, hello po mga kabarangay. Kamusta na ho kayo? Kamusta na ho ang ating minamahal na bansang Pilipinas? Ano na ho ang mga pangyayari ngayon? So, ngayon lang ho ako nakabalik muli sa aking pagbablog. Medyo naging busy ho tayo sa mga nakalipas na araw. So, nagbabalik ho muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. So, intro po muna tayo. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog. Ito ho mga kabarangay, muli ho nating pag-usapan ito hong BSKE 2025 na magaganap po sana sa December 1, 2025. Ngayon ho ay November 4 at lumalabas ho na 26 days na lang ay maghahalal na sana tayo ng mga bagong opisyalis ho sa ating barangay. Subalit hindi ho ito natuloy dahil nga ho pinospone ang ating eleksyon na sana ho ay magaganap sa December 1, 2025. Kaya meron na lang ho natitirang 26 days at palapit ng palapit ho ang December 1 at mukhang hanggang ngayon ho ay hindi pa rin sinasagot ng Korte Suprema ang mga petition ho na kumikwestiyon sa pagkakansela ho ng mga barangay and sangguniang kabataan election 2025 at ito ho yung mga petitioners ay naghihintay pa rin ho sa kasagutan sa pag-question nga ho dito sa ginawang batas na Republic Act 12232 na kung saan ay kinakansela ho ang nakatakda ng barangay eleksyon ngayong December 1, 2025. Kaya pati ho ang mga taong bayan ay naghihintay sa sagot ho ng Korte Suprema dahil ho hinihiling sa mataas na hukuman na itigil agad ang pagpapatupad ng batas na nagpapaliban nga ho dito sa tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 at na-delay nga ho at hindi ho nagtagumpay ang halalan para sa BARM election. So ang implikasyon ho niyan ay ang pagpapaliban ho ng BSKE 2025 ay mangangailangan ho tayo ng karagdagang pondo. Medyo malaki-laki ho ito, 4 na bilyong piso kung hindi ho matutuloy ang tinatawag na BSKE o yung tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. So yan ho ang isang implikasyon na mangyayari kapag hindi talaga natuloy itong BSKE 2025 na magaganap po sana sa December 1, 2025. At ang isa pa hong problema dyan ay marami hong nagrehistro noon hong August 1, August 10, 2025. Mahigit ho 2.7 million ho bagong rehistradong botante. Kaya nga ho ang mangyayari ho dyan ay mawawalan ho sila ng karapatan at mabibigo ho silang makapagboto sana o makapaghalal sa barangay ho sa BSKE 2025 ho sana na magaganap sa December 1. Meron hong mga ilang kumalat sa social media. Ito ho, sabi, yun hong schedule sa barangay and sangguniang kabataan election ay matutuloy na ho sa 2025. Subalit mukhang walang katotohanan ho ito hanggat wala hong kasagutan na inilalabas itong Korte Suprema. So, yan ho ang malungkot na kalagayan sa tungkol nga ho dito sa barangay and sangguniang kabataan election 2025. So sana ho ay sumagot ang Korte Suprema bago pa ho dumating ang December 1, 2025 para malaman na ho kung talagang unconstitutional ho ang ginawang pagpapaliban sa barangay and sangguniang kabataan election 2025. So ang COMELEC ho ay naghihintay rin ng kasagutan
mula sa Korte Suprema at patuloy pa rin ho ang pagpaparehistro nito hong Commission on Election para ho sa mga botante na boboto ho naman sa susunod na taon dun ho sa nakatakdang November 2, 2026 na itinakda ho dahil ho dun sa saligang batas. So yan ho ang mga update dito ho sa BSKE 2025. Ang malungkot nga lang ho talaga ay wala hong kasagutang lumalabas na nagmumula ho o magmumula sa Korte Suprema o sa mataas na hukuman. Tungkol nga ho dun sa mga petisyon nga ho na sinabmit na kume-question dun ho sa pagpapaliban ng halalan. So yan ho ang update diyan ho sa ating inaabangang BSKE 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.